Hello guys, so welcome back po ulit sa ating channel Stock Play, at ngayon po ay muli po tayo mag-update sa mga top trending stocks, and don't forget to subscribe sa ating channel para palagi po kayo ma-update and as well at manonotify sa mga bagong videos na ma-upload natin So let's start with wait lang. Excuse me. Yan, kanina kalakas na ulan kaya di ako nakapag record ka agad. Sobrang lakas. Yan, so baka hindi rin madinig yung ko, boses. So ngayon for plus, laglag na tong plus So syempre based dito sa ating weekly chart, big picture to. So ang possible next stop probably sa 12 guys based sa weekly chart to. And kung titignan natin, may divergence na rito. Higher high guys, tapos we have lower high here sa RSI. Plus nakabaluktot pa sa baba yung ating stochastic. Then sa daily chart, so since hindi nag-hold, okay, hindi nag-hold sa may support natin kaya this one is invalidated na to. Ayan, so burahin na natin to for now. Yes, ayan. Then ano ba to? So siguro pati ito burahin na natin. Ayan, So this time, saan ang pwedeng support? So dito pwede medyo support for this one. I think dito nagkaroon ng bounce yung first dito guys, first bounce, okay, tapos ayan, so pull back dito, then bounce ulit. So eto yung fresh red candlestick na to guys, kanina lang. So tignan natin kung mag-hold dyan bukas kasi base dito bearish talaga ayun so nalaglag. Same here, pwede mag crossover, bearish crossover possible. Ayan, kung magko-converge yung MACD line at signal line natin for stochastic. And yung next stop, so dun nga malapit sa 12 for plus. Save natin. Next one is dito check natin sa weekly. So this one is nalaglag na guys sa 1.92, and of course yung ating next target 1.8 at least, or sabihin natin sa 1.75, 1.8 to 1.75 guys. So this is based from weekly chart. Kitang-kita na guys nalaglag na siya. So for now, for me, in my opinion, don't buy this one since still bearish pa rin ako for this one dito. Ayan, then sa daily chart tingnan natin, nalaglag na kasi. Oversold dito, good. Ayan, pero pwede pa itong mag-extend guys since this one is medyo alanganin. Ayun support probably dito sa 1.8. Ayan, so medyo malayo pa actually, pero ngayon still same pa rin still bearish guys kung titignan natin. Ayan, then converge. Ayan, tapos sa mga merong mga request dyan, mag-comment lang po kayo sa natin, comment section, at palagi ko po nababasa yan yung mga comments nyo. Converge, of course sa weekly muna tayo. So medyo nag-stay naman dito in between sa may support saka sa resistance, still goods. Okay, then sa daily check natin.
Ayan, so tingnan natin kung magre-retest dito sa may resistance malapit sa 11.2, no? Of course, pagka nag-break to, ayan sa may resistance natin, talagang maganda na yung magiging chart na to, no? So yun nga lang, there is still a chance na malaglag dito sa may support natin sa may 10.3. 10.3, ito yun. Dito sa area na to, no? So for now, tingnan natin, no? And kasi nag-breakout na siya, eh. So sideways, then breakout, then pull back, then push, no? So throwback to, eh. So pagka nag-hold goods plus nag-breakout pa, much better, no? Ayan. Then next one is RCI. RCI naman is ano ba? Ayan. So sa weekly lang tayo goods na dyan, guys, no? So sa weekly, malapit sa may support 3.2, no? So 3.2 po yung support natin for this one. Then sa daily chart, ayan, so nag-close ng namumula, no? Still yung support sa may 3.2 kasi nag-breakout, eh. So breakout, then ayan, so medyo pullback tayo ngayon for now, ano. Let's see kung mag-hold dito. Ayan, 200, malayo, no? Next one is SGP. SGP, guys. Okay, search natin. Then weekly. So hindi rin nag-hold, right? Hindi nag-hold sa may support 9.97, malapit sa 12, sa may 10 pala. Then 10 yung support, and right now since nahulog kasi, so ang possible target natin for this one, eto guys, 9.15 at least dito sa may green box, no? So this is base, ayan, sa ating weekly chart. Ayan, so kitang-kita na, ano, may ano dito, guys, may divergence kasi. Ayan, so doon po yung target natin for SGP, no? Then let's wait first na mag-oversold, ayan, para mas conservative yung approach natin, ano. Ayan, plus may confluence kung mauuntog nga dito sa 9.15. Ayan, kasi support to, eh. Then yung 200, ayan. And last but not the least, IDC. Teka lang. Ayan. So i-check natin for IDC kasi eto nasa resistance na, guys, eh. Retest na dito yan, no? Ayan, sa may 1.2. And kung titingnan natin dito sa big picture, na-hit na, guys. And pwede itong bumalik sa 1.05. So dito sa area na to pwede, no, i-target kasi kung titingnan natin, ano, so para siyang double bottom, then nag-breakout dito sa neckline, breakout, then of course pullback ang pagyayari ng breakout, no? So this one meant to be to na supposed to be dapat mag-ano, pullback siya, no? Ayan. Plus eto pa, may confirmation tayo dito kasi overbought na. So halos nasa 83, 84 siya naglalaro. Yung RSI, same here, may confluence sa stochastic, overbought na rin, no? Ayan. So tatlo to naka-align sa weekly, plus andito nga sa may resistance. Ayan, kaya better lang na malaglag yan or magkaroon ng pullback, no, for this one. Then sa daily, so siguro baka same lang din to. Yes, same lang din, overbought, then bearish crossover here sa stochastic, then sa 200. So medyo goods naman na to because yun nga, nasa taas na siya ng 200 day moving average.
Ayan, no? So, for now, ito muna yung target natin. So, dapat mauntog dito sa 1.05. Malapit dun, guys, sa may support. So, I think tapos na po tayo, guys. At maraming salamat po sa panonood. And see you po sa next video. Bye-bye and God bless.